Good morning, mayag-ayad nga agahon aklan ag haraguman rin yung host. Ako si Board J Tihada, rin yung regular host sa aton nga Sabadohan nga kapihan sa aklan. Of course with my partner Robin Lacerna of Aklan Press Club. Good morning sa atong mabsita at atong mga kibahan. Managalog lang tayo, Sir J, no? Yes, okay. Yes, partner Robin this time, aton nga partner nga si partner Edwin ay medyo may mga importanteng paganabon ag mga hingabot na imaw. And for this episode, we're very happy that kasama natin ngayon ang ating mga taga PMA, no? And it's so timely that meron silang gagawin na mga pag-promote ng mga may planong pumasok, no, sa PMA, and we're happy to have with us this morning ang ating mga in charge, no, sa application and examination para sa mga gustong maging PMAers in the future. And of course, mananagalog tayo mamaya dahil mga Tagalog speaking ito mga kasama natin, and we would like to thank NVC Mascom Department, ang mga estudyante natin dito. Thank you kay Direk, no, one of our students, at ang mga kasama natin. Thank you also sa aton nga NVC HRM Department. Salamat sa kape, ag sa itlog, ag sa pandesal. And of course, we would like to thank our media partners, no. Live kita makaron, Channel 25 sa community channel taton nga Aklan Cable TV, and partner Robin, please acknowledge aton nga mga media partners this morning. Thank you. Once again, good morning, no? Mamaya na kami mag-Tagalog muna, ha? So, yun na pasagamata natin, itong nga makibahan, no? Unahan natin rong, medyo puro mga ni bata raw. Media partners. Of course, si Manong Boy Teforat, Aklan Press Club, si Sir Ralph Zamora, Majaspen, and of course, Manong Erning Solidum, or Erning Solidum of Majaspen, and behind the camera, itong nga director, si Mr. Tito Roval, ag si Mary Joy, no? Reyes, ito mo siliwan. Of course, itong mga NVC Mascom students, Sir J. Morning. Yes, thank you so much, Robin. And this time, we would like to introduce to you our members of the panel, ang mga invited guests natin from PMA, no? We have this time Major Roberto G. Reyes, our OIC PMA EE Proctor. Sir, welcome to the show. And of course, we have Cadet First Class John Christian Blanco, our Cadet Proctor. Welcome to the show. And Cadet First Class Mary Wendrith M. Velasco, our Cadet Proctor. Okay, so balanse ang ating mga guests this morning. May representation coming from the women's sector and representation from the male sector. Of course, at least akala natin noon ang pag-PMA panlalaki lang, no? Lahat equal ang opportunity para sa mga future PMAers. Alright. At may kulang pa. Nabanggit mo yung babae, nabanggit mo yung lalaki. Yes. Ano yung kulang? May kulang pa. Sino pa? May guest pa ba tayo na darating? Hindi, I mean yung kulang. Representative from the girl, from the women, and from the men, no? Yung mga kaibigan natin, yung mga eligibility. Anong tawag doon? Yung ano natin. Okay, mamaya na lang natin talakayin yan. Okay, parang hindi tayo na-prepare diyan eh. Mamaya lalabas yan sa talakayan. Okay. Alright. So, this morning, we would like to optimize this opportunity para mas malaman natin, maintindihan natin kung ano bang programa ng PMA. Bakit kailangan we have to go out of our usual routine at pumunta sa mga provinces para ipagbigay alam. Ano ba ang nangyayari sa PMA? Bakit kailangan nating mag-invite ng mga estudyante na gustong pumasok sa PMA? Ano ba ang programa? Lalo na ngayon sa ating bagong administration. So, first of all, siguro, partner Robin, we'd like to hear from Major Roberto Reyes, ang ating OIC PMA EE Proctor. Sir, konting background or brief rationale lang. Ano ba ang programa ng PMA, especially sa mga gustong pumasok ngayon, sa mga young students natin? Kuya Jay, good morning. Kuya Robbie. Sa mga Mascom student, good morning. Sa mga nakikinig po dito sa Kalibo at yung nararating na estasyong ito, magandang umaga po. Kaya po kami naglilibot ng iba't ibang sulok ng ating bansa. Meron po kasi na iba na mga estudyante na hindi nila alam yung PMA. Lalo na yung taga Batanes, taga Tawi-Tawi,
at lalo na yung mga Cordillera, yung malalayong lugar. Kaya po, ang PMA ay nagsagawa ng 39 testing center. Nagaganapin bukas, 21 August, mag-start ang processing alas 7 at mag-uumpisa ng written exam ng alas 12 nationwide. Yun po ang programa ng PMA na iparating sa mga estudyante na mayroon tayong full scholarship na wala silang gagastusin sa academy pag sila'y nakapasa any single centavo. At meron pa po sila na monthly salary na as of now 27,000 plus with allowances. Yung meal allowance nila, katulad rin namin na mga regular na sundalo, 150 pesos daily sa total na 1 month, 4,500 ang meal allowance nila. Meron pa silang pre-accommodation na napakaganda po ng mga facilities, lalo na ang barracks ng PMA. Kaya ini-encourage po namin na yung mga estudyante na 17 to 21 years old na single at nakatapos lang ng high school ang requirements. Pwede rin po yung mga college level o college graduate. Basta po, nasa pagitan po ng 17 to 21 ang age po nila. Ayun lang po, Kuya Jay. Maraming po salamat. Yes, thank you so much. Yes, Sir Jay, no? Follow up. Alright, bago tayo pumunta sa details, full details, can we hear muna ang kanyang opening statement, Sir Jay? Ladies first muna kay Ma'am Velasco, no? Opening statement po muna tayo. So, good morning, Good ma'am. morning. So, again, ako po si Cadet First Class Velasco from PMA. Actually po kasi, I am joining the Philippine Army. So, graduating na po kami ni Cadet First Class Blanco. So, hopefully po, sana this coming Sunday or bukas po, marami po sanang mga kadete o applicants from Aklan na pumasok po sa PMA at very willing po kaming mag-accept ng mga student na gustong-gusto pong pumasok. Taga saan po kayo, ma'am? I'm from San Carlos City, Negros Occidental po, sir. Malapit lang. Lapit lang galing Formerly, sa amon, member ng Region 6. Alright, Ngayon, alright. hindi na. Okay. Si Sir Blanco from Tablas Island, Sir Jay, no? Yes, sir. Andun din ako galing sa Tablas eh. So, good morning, sir. Welcome sa Kapihan Saklan. So, good morning po sa tagapakinig. So, ako po pala si Cadet First Class Blanco from Santa Fe, Romblon po. So, joining Philippine Army rin po tulad ni Cadet Velasco. So, inaanyahan po namin na mag-apply or mag-exam po yung mga taga-Aklan o kung sino man po yung mga kalapit bayan po ba? Probinsya. Probinsya. Kalapit probinsya na nakakarinig po ng ating programa ngayon. Especially Na- sa Tablas. Panawagan ka sa atong itong mga parente sir. ito. So, pumunta po kayo dito, sir, sa NVC po. This, tomorrow, Sunday, okay. 7 po processing, then 12 o'clock yung exam po natin. Alright, salamat. Okay. Tomorrow na pala itong ating examination, no? Oo. Makakahabol pa. Makakahabol Pwede pa kasi pwede naman do we entertain yung ano tawag dito yung pwedeng walk-in. Sa ngayon po, walk-in na po yung processing namin. Nag-start na po yung initial processing ngayon, 8 to 5. Kasi po wala pong nag-online. Okay. Last year po, sir, 174 yung nag-exam, 9 po yung pumasa, pero walang na-appoint kahit isa sa Armed Forces of the Philippines Corps of Cadet. Meron kaming dalawang nakakilala, si Mr. Kaindoy, na nag-aaral sa Northwestern Visayan College. Garcia. Garcia College, correction. Garcia College. Ngayon, nung nag-exam po siya, 16 years old, kinapos siya noon. Pinatake siya ng exam, pumasa siya, ngayon pwede na po siyang mag-process. Okay. Pwede na siya mag-process para sa General Physical Examination Aha. sa Belona. Ngayon po, gusto po namin paalam, kasi po hindi po lahat ng magulang ay may kayang pag-aralan yung kanilang mga anak. Ayun din po yung sinasabi ng magulang, paano yung pagpaprocess ng anak niya. Ito po ang binibigay ng PMA, nire-refund po yung transportation, meron po accommodation at saka meal. 1 week po sila doon, libre po lahat yun.
At may binitawang salita ang ating buting mayor ng Kalibo, magbibigay po siya ng financial assistance para doon sa mga papasa na taga Kalibo. Yun po, OJ. Okay, so that's a good news, no? Masyadong Yes. supportive ang ating local government unit pagdating sa entrance, no? Makapasok man lang sa PMA. So siguro mas magandang malaman natin lalo na sa taga-panood ngayon, ano, sa buong Aklan at sa kalapit ng mga probinsya. Bakit pwedeng ano yung pinaka-major reason? Bakit kailangang mag-entertain ang mga estudyante na pumasok sa PMA? Ano ba ang maganda in terms of training, in terms of opportunity, in terms of integral development? Hindi ba nakakatakot pumasok sa PMA kasi masyadong matindi ang training dyan? Yung age limit kasi masyadong pinababa pa ba? Or ito talaga yung age limit na kailangan natin? Ma'am, Opo. bakit? So, sir, actually, yung age limit natin is 17 to 21 po kasi po, ang kailangan lang po natin is high school graduate. So, usually po kasi kapag from 17 to 21, yan po yung magagandang edad po talaga para sa maging isang kadete. So, aside from that, inaanyayahan po namin yung mga lahat ng tagapanood, lalo na yung mga estudyante ranging from 17 to 21, na mag-take po kayo ng PMA entrance examination. So, sa lahat po, actually meron po tayong napakaraming benefits when we come to when we become cadet of the PMA. So at first po, unang-una yung sinabi natin is full government scholar. So lahat ng kadete po natin is a full government scholar, meaning wala po tayong ginagastos kahit isang sentimo. So aside from that, meron pa po tayong tinatawag na base pay or tinatawag na 27,000 plus, yung sinabi po kanina ni Sir, that we can have our own salary. Base pay pa lang po yun, hindi pa po kasama dun yung ibang allowances natin, like a subsistence allowance, meal allowance, and even clothing allowance. So aside from that, meron din po tayong tinatawag na foreign schooling or exchange student. We can avail of, pwede po tayong maging exchange student sa 9 sister academies ng PMA. Just like West Point, dun po sa US, and also in Japan, we have Australia, Canada, South Korea, and marami pa pong iba actually. So, there are 9 foreign schooling academies na pwede pong ng mga PMA cadets na very shall we say, napaka-talented po talaga at meron talagang skills. So aside from that, there are many, napakarami pa pong benefits na makukuha being a PMA cadet. So, inaanyayahan po natin ulit ang lahat ng mga nanonood ngayon. So, pumasok na po kayo sa PMA entrance examination. Thank you. Napaka-interesting nun. May itadagdag ka, Cadet Blanco? So, bukod po sa sinabi ni Cadet Velasco, so, nandito rin po yung yun nga, sa talent and skills. So, sa PMA po, parang university rin po tayo doon. May mga rin tayo doon na mga, halimbawa, yung magaling kumanta, may mga glee club tayo doon, cadet choir, cadet combo. So, sa mga magaling sumayaw, meron din tayong dance society. Sa mga mahilig sa theater arts, meron din tayong, dialectics. So, in terms of sports, lumalaban din po tayo, national level or even international. So meron tayo dyan, siyempre yung combatives po, magaling po tayo dyan. May wushu, karate, judo, arnis, iba pa. So in terms naman po ng mga rin sa international, actually meron pa tayong top debater po sa Asia po. Actually nasa na siya ngayon, West Point na. Pinadala po siya ngayon doon, sir. So yun po yung mga skills natin, talent, doon madedevelop po kasi nga yun nga rin yung facilities natin po. Po siya? Modernize po yung facilities natin doon. Okay. All right. So napaka-integrated, no? Napaka-integral yung development program sa loob ng PMA. And partner Robin, siguro yung mga partners natin and especially mga students, baka meron ding mga concerns. No? Alright. Before sa mga kasama natin, dadadag ko lang. You've mentioned kasi yung talent, nandiyan na yung skills, ngayon, meron ng sumasali na tayo sa mga, let's say, beauty contest, no? May pang malakasan din,
Yung, ano tawag doon? Oh, yun. Doon din. Sumasali na rin tayo. Alright, bago si Manong Erning, Sir Reyes, no? Actually, may Lola Reyes. Merong Reyes tayo dito from Aklan Cable. Do we have a target kung ilan ho ang kuha ng exam at kung ilan dapat ang makapasa this year? Yung pong wala kaming target na na mag-exam. Kung kinakailangan lahat ng estudyante sa Kalibo mag-exam, bibigyan namin. Basta qualified sila kahit na after 200 mag-reset uli kami ng exam. Kanya lang sunod-sunod, hindi pwede bukas. Kung maraming examine, pagbibigyan yon. Kanya lang, ang sabi nga, ang quota ay 350 nationwide. Titingnan yung standing. Doon lang mamimili. Hanggang sa matapos, ang una kasi nito, yung entrance examination. Ang susunod nito, yung complete physical exam. Nandun na yung medical, dental, neuro. Pag pumasa doon, titingnan lahat yung rating. Pag sama-samahin yan, titingnan yung 1 to 350. Yun lang ang kukunin. Maraming pumapasa, kanya lang yung quota. Hindi po sila pwedeng kunin lahat kasi maraming matatalino. Doon lang tayo magkakat sa 350 po. Ayan, that's a correct term, quota, hindi yung target, ano po? Okay, thank you, Sir Reyes. No? Ipapasa natin sa ating mga kasamahan sa media. Unahin po natin si Manong Erning Silidum of Majaaspen. Manong Erning, good morning. Good morning. Alright. Okay na yan, okay na. Hello. Yun. Thank you very much, Ruben. My question is, para dito sa ating PMA entrance exam, sabi niyo kanina, Mr. Major Reyes, out of 174 applicants, siyam lang ang pumasa. Meaning to say, 0.5% lang Last year ang yan, last passing last year, no? Masyadong mahigpit ang examination, kunti lang ang nagkuha ng examination. Di nila alam kung ano ang mangyayari doon. Ang ating tanong ko ay dito sa interest o aptitudes ng ating mga examinees, ang background nila, wala silang pre-military training, walang ROTC na na-scrap ng ating previous government under Cory Aquino. Up to the present time, na gusto na ni President Duterte na i-revive yung ROTC. Kaya wala sigurong interesado na mga kadete na magkuha ng entrance examination. Alam natin na yung ating mga Baguio cadets, pagkatapos ng examination ay mayroong ibigay sila sa Philippine Navy, Philippine Marines, yung Philippine Army, at dito sa Armed Forces ay talagang maganda yung kanilang pamumuhay. Saka di natin marami siguro hindi alam na ang gastos ng gobyerno ng isang kadete ay 2 million para makatapos siya ng 4 na taon. 2 million per year. 4 million. 4 million per year. 4 million? I read the papers is 2 million daw, pero yung kanilang kwan. Siguro i-clarify lang ni Major Reyes ito. So, yun lang ang tanong That's the ko, na question. kailangan talaga natin na may PMT tayo, taka ROTC, para marami mahikayat na mga examinees sa age bracket na ito na 17 to 21 years old na mag-join sa ating Baguio military training. I think isama na natin doon sa concern ni Sir. Ano bang coverage talaga ng exam? Kasi nakafocus siya na sa, di ba? Ano bang coverage ng exam? Ito ba ay academics, purely academics lang, or para military training? Sir, yung sinasabi niyo, sir, okay sana yung sinusulong ng ating Pangulo
na maibalik yung mandatory ROTC. May ROTC pa naman kanya lang, merong NSTP. Galing din po ako sa optional lang. Dapat, tama nga po yung sinasabi nyo, dapat maibalik yung magkaroon ng mandatory ROTC para yung individual student magkaroon ng basic skill sa military. Pero tungkol naman doon po sa examination, bakit siya man nakapasa, wala pong military subject doon. Sasagutin po ng isa nating kadete na nag-exam siya ng PMA entrance examination kung anong mga subject doon na siya na mismo po ang magsasabi. Ito si Cadet Blanco. Go ahead, sir. So, good morning po. So, in regards po sa sa PMA entrance examination po, hindi po kami namimili po kung either ROTC cadet ba siya nung civilian. So, yun dito po kung sino po yung qualified. Tulad po sa akin po, in my case, nag-CAT po ako pero more on lang po kami community service. Then hindi rin po ako nag-ROTC po. So, hindi po talaga ibig sabihin na kapag ROTC ka, ikaw na yung pinaka-qualified po na makapasok ng PMA. So, dito po, yun nga, yung competent, yung disiplina natin, as well as yung tinitingnan din po rito, sir, yung leadership experience natin. Ganun po, alam ba, mga SSG leadership po tayo, SSG president, mga ganun po. Doon po tinitingnan din yung isang qualification po. So, in regards po sa coverage ng exam natin na PMA EE, so, it covers po yung algebra, basic statistics and geometry, verbal and numerical reasoning, then pattern analysis po. So, dagdag po yung grammar and reading comprehension. Napaka-basic, no? Yun Mga po yung basic talaga, fundamentals. Walang military subject. So, i-disabuse ang mind, na wala ang paramilitary training sa entrance exam pa lang. How about yung current events? Hindi po kasama, sir. Hindi kasama? Actually, para po siya, sir? NCAE. Okay. Yes. So, very clear yon. So, pang-academics yata ito eh. Yung mga matatalino sa Yes, verbal at written, Parang kukuha ka ng licensure sa teacher at licensure sa engineering at licensure sa Civil service. matindi. Okay. Alright. Yes. Sir Gino, nabanggit kasi kanina, high school undergrad ka, no? Or kahit high school lang yung tinapos mo, o baka hindi pa ka nakatapos yung high school, baka ito yung karamihan na kumukuha ng exam. That's why na medyo kulang ang kanilang kaalaman, sir. Nakikita ba natin yan based on the record? Yung kumukuha ng Please exam. clarify your question. Hindi nakuha ni sir yung question. Sir, yung sinasabi ni Manong Erning kasi last year yung pumasa parang 0.5% lang Siguro yung karamihan sa kumuha ay yung mga high school level lang, no? Do we have makikita ba sa records natin 'yan? Meron sir records yan kung yung sa statistic, kung ano yung mga pinila pa ng mga bata nandun yon. Kanya lang po sir, kami nagpapa-exam, hindi kami ang nag-check computer. Kumbaga sa kuhan, naka-program na yan, sine-check din yan, hindi tao nag-check. Naka-program yan. Kaya hindi rin po namin alam kung ilan yung mga pumasa dyan. Ang nakakaalam lang yan, yung office ng cadet admission. Kasi kanya-kanya kami ng trabaho sa PMA. Okay, partner Sir Jay. Robin, basiga ka nga wara aton nga mga televiewers sa masyadong masangag abong mga remote sounds iya kita makaron sa NVC campus may ginapatigayon nga intramurals sa ibang eskwelahan. Ibang eskwelahan ba yan? Ha? NVC? NVC. NVC. Alam ko may nagrenta sa atong gym. So, ratong televiewers, ayaw ka mo mangawa nga may abong sangag. May nakasinggit Masadyagang sa NBC community. May intramurals po kita. Okay. Okay. So, going back, Balik tayo, more okay. questions coming from the media partners. Yes, Mr. Tifora. Baka may follow-up po na si Manong Erning. May follow-up tayo, Erning? One more follow-up. One more follow-up before. Sino bang... Who's Si next? Mr. Ralph. Based on statistical data, our students from the high school have a low comprehension, particularly science, mathematics, and language. So, this is the reason siguro na bakit na mababa talaga ang score
o passing average ng ating mga examinees sa PMA. Sir, gaya nga ng nasabi ko, kasi yung pipila pa nila, kung nag-online sila, tinignan nila sa website, hindi kasi sila prepared pagka nag-exam. Nandun po yun sa application kung ano yung i-exam. Kaya po, nandito po sa other important, the PMA entrance examination covers algebra and geometry, grammar and composition, reading and comprehension, verbal and numerical and pattern analysis. Andito po lahat yun Kaya po kung tumingin sila sa website namin, mapag-aaralan nila yon. Ang nangyari po sa student, nag-submit lang ng application, hindi binasa ito, hindi po nag-review. Sino man tao na kami din, pag punta namin sa gera at hindi kami prepared, casualty, kaya nga po, tinitrain muna kami bago kami ipadala sa gera. Sila po yung student, kaya ganun na nagiging rating nila, o konti nakukuha. Yung stock knowledge lang nila, doon sila akala nila, kaya nila. Pero meron po nakalagay dito sa application po na hindi po nila binasa. Dapat po, prior to examination, mag-review ka. Ganun din po sa student, nagbigay ng yung teacher na na ganito yung i-examine natin, hindi ka nag-review, zero talaga po makuha mo. Hindi po kagaya kasi po ito, bilog-bilog po ito. Ako, instructor ako ng 4th class. Nakita ko kasi, yung lahat nung pumasa, pag ako yung nagturo, tutulugan ako. Siyempre, plebo yan. Na-explain mo properly, pero tutulog, gising, tulog. Pero pag nag-exam, essay writing po kasi doon ang exam. Kaya po may stock knowledge sila. Pag yung 1 to 10 lang naman yung question, punuan niya back to back pagka gumising yung kadete. Pag tiningnan mo, tama yung sinulat niya. Ganyan po katatalino. Pag nandun nakapasa na po sa academy ng entrance examination, napili na po sila. Sila po siguro yung nag-aral talaga. Kaya nakapasa sila sa exam. Yes. The point yun is... lang po yun, sir. Tama. Nasa tao na lang po yun, nasa estudyante. And preparation. And Tama. preparation. Okay. Thank you po, sir. Kaya nga ang PMA natin is the cream of the crop. Kasi salang-sala. Oo. Ang ibang mga colleges wala ng entrance exam Wala. Kailangan kumita ang kolehiyo. Okay. Si Sir Blanco, Sir J, may dadagdag. O, Sir Blanco. Siguro sir, karagdagan po sa tanong natin, siguro rin kasi yung isa ring factor sir yung natin, sa quota po natin. Marami po sigurong pumasa pero hindi po nakapasok sa quota. Yun po yun isa sir. Yes, that's another thing. Reality din yun. Because of the quota. Okay. Yes. The next question. Alright. Ito, sir, magaling sa algebra tsaka geometry. Si Sir Boy Tefora, magaling yan. Sir Boy, go ahead. Thank you. Thank you, Ana. Good morning. Welcome to Kalibo, PMA. Isi-share ko lang sa ito because tama yun sa'yo. Because yung examination kasi sa PMA, time consuming, time limited dito May limit ito, 4 lang naman yan Yung pattern analysis, yun ang mahirap. Algebra, pero ang common basic skill lang naman yun But the question is, ang haba ang tanong yan Mabuti yung sa application, binibigay dyan what are those, ang coverage, ang scoop ng examination. Dati, may siguro hindi preparation. pa na yung formas because, I have talked twice of this examination but I did not made it. Nag-ambisyo din pala si Sir Tefora. Actually, may kabats ko yun. At the late 60s, yung si General Rex Piad, kasi second year veterinary student kami noon, together with the same name, Colonel Blanco from Ibahay. Welcome kababayan pala ito ni General Gabuna from Santa Fe Romblon Oo daw, confirm. So, nahirapan ako doon sa pattern analysis. I don't know my score but I talked twice, I did not made it. So, ang tanong ko lang ngayon is, well and good. Kasi, IQ ito IQ ay ngayon, ang estudyante pa ngayon, it's not properly kung interested ka sa military, there is no such relationship, I think.
ang magaling dito karamihan dito pumapasa at that time when I took the examination was engineering student because they are good in pattern analysis and algebra. Kaya nga. Kaya naman papasa pala yan. So, Sure ako dyan. confirmed, validated yung observation. Kami noon ay Ikaw, may background ka sa sciences engineering. Teacher naman si Teacher ma'am. din. Ay, License? well-rounded ang License? teacher. May arithmetic yan. May not ang yet. dami yan. Oh. Magaling pa sa English. Communication. Ngayon, ano nga yan? Pokemon na ngayon ang ano sa... So may Kaya may mahirap chance ngayon ang sa mga English. taga-Masco. Mahirapan itong mga estudyante nito. Even the usage of grammar, Yes. mahirap na kasi yung English nila nga, where ka na, here na ko. Ay, hirap na So that is my comment. Next time na lang, babalik ako. Okay, thank you for that observation. Sharing of Alright. insights yon. Yes, partner. Di kaya baka nasa nasa height limit yun, sir? Although nakapasa ako, pero 4'11 lang height ko. Nasa requirement. Yes, sir. Nasa So actually, requirement. sir, ito yung Opo. mga requirements for admission in the Philippine Military Academy. So, unang-una, we must be a natural-born Filipino citizen. So, next is that minimum 5 feet. 5 feet na lang po tayo sa both male and female. Oo, so, bumaba siya. Binaba yes, sir. na. Binabaan. Binabaan po, That's binabaan good po news. natin. Pwede tayo. Opo. Ay, yung itat lang pala. Hindi ako pwede dyan. Actually, kaya nga po siguro ako nakapasa noon kasi 5'1 lang po ako. 5'2 po nung before po ako pumasok. Before, kailangan mo pang i-certify Opo. ng Indigenous People Organization para Opo. lang makapasok. 5 feet, Five. flat na, sir. 5 na lang. 5 Pati feet lalaki, flat. 5 na rin 5 na lang. Hindi, 5 na. Hindi, sir. 5 feet, both male and female na yun, sir. 5 feet na lang sila. Yan ang bago ngayon. Yan ang bago. Yes, sir. Sinimulan to nung si President Gloria pa yung president, sir. So, Ayun, mababa. 2013. Oh, kaya pala mababa siya 4'11 lang siguro. Opo, sir. Okay, ano pa? So, next is that physically fit and of good moral character. What do you mean by moral character? Good moral character. Yes, Kuha sir. sa school. Ano bang general standard natin ng morally upright? Kasi parang nagbabago ngayon yan eh. Hindi nag-surrender. Yung hindi nagsurrender. Okay. Ano bang usual guide natin or measure of moral character? So, meron po kasi yung sa high school po kasi, di ba, yung good Good moral, moral character na kinukuha So, natin. certification. certification po Ayun. yun. Certification lang naman pala, akala ko. Opo. Sa school, paano pag... Sa school. paano pag hindi ako nakatapos ng high school? Saan kukunin yun? Ay, kasi kung hindi na po kayo nakatapos ng high school, sir, hindi na din po kayo pwede Qualified. po. Kasi dapat po high school graduate. Ayun, high school graduate. Opo. siya. Okay. So aside from that, you must be high school graduate. Tapos those who graduated on or before 2015 prior to the implementation of K-12 are eligible to apply. So ano po kasi yung mga sa K-12 po, when junior high school pa lang po kayo, even if you graduated junior high, hindi pa po pwede. So, dapat po kasi, bago yung implementation ng K-12, 2015, yun po, dapat graduate na kayo ng high school nung time na yun. So, as of now, yung mga undergoing po ng senior high, tapos hindi pa po sila graduate, hindi pa po sila pwede. So, next is that, ito na po siguro yun, sir, sa no administrative or criminal case. Yes, importante Opo. yan. Mm-mm. So, dapat wala kang kaso na nakapending. Yes, sir. Kahit wala pang conviction, ha? Yes, sir. Basta, oo. No, sir. Wala talagang kabahid-bahid. We would like to acknowledge the presence of our President of NVC, Attorney Allen. And of Welcome to the course- show. And of course, Mr. Johnny Dayang, yes, si Tatay Johnny Dayang. Chairman Emeritus of Aklan Press Club. sir. Thank you. Welcome to the show. Gusto ko lang i-clarify, partner Robin, itong Yes, sir. pagiging single and never been married. So, wala dapat makita sa Philippine Statistics Authority na certificate of yung Senumar, wala talagang ganyan, no? Yes, paano sir. yung mga naano lang? Pero may- Naanakan o Naanakan. So regarding naman po dito, sir, sa single and has never been married, unang-una po sa case po ng babae, hindi po pwede yung nanganak na or ganun po. Or sa lalaki naman po, hindi po pwede yung Nagkaroon na ng baby. meron na pong child. Nakapagpudos na. So, wala Opo. talaga. Bakit? Problema ba yung sa pagpagiging militar? Problema ba yung single parent? So siguro po kasi sa PMA, kadete pa lang po tayo, kailangan po Malinis since talaga. cream of the crop po tayo, kailangan po malinis. Tapos, unang-una, syempre dapat tinitingala po kasi tayo ng halos buong Pilipino po. So,
Yun pa lang po, kailangan po na talaga natin yung gantong ano. Kaya yung mga qualification. nakaanak na, hindi na kayo malinis. Joke lang. Dapat pala ika nga, no? Kidding aside, virgin pa. Hindi pala anak. Kawa, kanina ka pa. That's kidding aside, sir. Go ahead. Okay. Meron pa ba, ma'am? So, yun po sir. So, you must pass the PMA entrance exam. So, Sunday po yun. And then, he should have been born from 01 April 1995 hanggang 01 April 2000. So, yun po yung range 17 to 21 years old. Yes. Follow up. Thank you. Any questions coming from the crowd? Partner. Si Malumboy muna. May follow-up pala. Wala na. Ibigay natin kay Mr. Ralph Zamora. Thank you, Mr. Robin Lacerna. Thank You're you, welcome. our host and Honorable J.T. Hada. Good morning also to Major Reyes, Cadet First Class Blanco and Velasco. Actually, I have one question, but I have to ask question first because madali malang. So, first question is for you, and the second question is focused on First Cadet Velasco. Usually, most of the exams that we have reviewers. Okay? I'm just asking kung mayroon din bang reviewers ang exam for the PMA aspirants. And then this is my second question. Being a woman, First Class Cadet Velasco, para ma-drum up natin yung mga interest naman sa mga babae, no? Nga gusto man mag-join. So they might have some apprehensions niya, ay, this is a man's world, PMA is a man's world. So how can you encourage them, being a woman, na what is a day in the life of a cadet, a woman cadet in Philippine Military Academy, and how are you able to cope up with the, you know, some hassles there being a woman against the mga lalaki doon, Cadet Velasco. Okay. Sir, yun sa reviewer akong sasagot. Siya na yung sa woman, hindi ko makasagot yun. Sir, sa reviewer, wala, yung nga pong nakalagay dito, yun po yung i-reviewin. Alam naman po nila yan kung saan. May nabibili daw yan sa bookstore na mga ganyan. For the information na examine, bago po yung exam, bago yung booklet, kaya nag-rally kami ng matagal. Binago po yung examination, pero the same din doon. Kasi po, basta meron ng ayaw kasi ng PMA na naglilik yung na matagal na siya, inuulit po yan kahit na milyon kasi po ang ginagastos dyan bago ka makagawa ng isang reviewer. Pinag-aaralan po yan ng mga professor natin doon sa PMA kasi po lahat ng mga professor doon, mga doctoral, mga masteral degree, hindi po nagtuturo doon yung walang masters tsaka doctoral. Kaya po napakagagaling po ng estudyante kasi po magagaling instructor. Ngayon po, binago namin yung examination, pero the same pa rin yun, hindi na siya kamukha nung last year. Baka po merong, alam niyo naman po sa atin, biglang may lumalabas na leakage, minsan may kakilala, pinaserox, binago po ng bagong superintendent ng Philippine Military Academy. Yun lang po, yung mga nakakuhan, baka akala nila, kasi dyan, bibilog-bilugan lang nila. Yun ang, minsan kasi ang re-reviewin din nila, yung sagot na. Inuulit ko po, baka mamali kayo, bago po yung booklet, yung test questionnaire. Yun lang po. Maraming salamat, sir. Thank you. Major, may follow-up answer doon si Cadet Blanco. So, in regards po sa reviewer, actually may ano po kami, wide dissemination po kami sa Facebook po. Ginagamit po namin ngayon yung social media po para maabot po natin yung mga kasulok-sulukan ng Pilipinas. So, meron po tayong ano doon, sir, mga binigay sa Facebook na mga example po ng mga questions. Meron po tayo mga tanong sa bawat subject po. As I remember po, mga 10 questions per subject po. Facebook. Thank you. Thank you for that. Kaninong account yun? Sa yung account? Ano or? po, Philippine Military Academy face-book. Yun po, sir. Okay. At tungkol naman doon sa gender sensitivity question. Yes, sir. So, tungkol naman dun sa pagiging babae as a female cadet. So, as of now, sa sinabi ko po kanina, I am actually joining the Philippine Army. Graduating na din po ako ngayon. So,
Accordingly, yung ano po, yung babae po sa PMA is almost 20% na po yung population namin sa buong Cadet Corps. So nagsimula po yung pumasok po yung 1997. Class 1997 po yung pinakaunang babae. Sa simula po nun, nagkaroon na po tayo ng mga babae. So, as of now, yung training po kasi ng PMA sa babae at sa lalaki is just the same. So, wala na po tayong tinatawag na gender discrimination or ganun po. So, ang pinagkaiba lang po siguro is kasi meron tayong mga limitations, lalo na sa babae. So, yung mga number of repetitions and also there are exercise po na modified. So, for example po, nung dati po, mga first year pa lang po ako or fourth class, iba po yung push-up namin sa push-up ng lalaki. Pero ngayon, as of now, pareho na po siya. Ginawa na pong pareho. So, magkakaparehas na. Ang ipinagkaiba lang po siguro is yung passing rate is iba na po yung number or number of repetitions na kailangan maipasa ng babae sa number of repetitions na kailangan ipasa ng lalaki. Pero sa mga babae dyan, lalo na yung mga nanonood ngayon, huwag kayong mag-alala kasi napakaganda. Sa PMA po kasi, kahit yung babae, nauunahan natin yung mga lalaki ngayon, lalong-lalo na sa takbuhan. Kung tutuusin, meron po tayong marathoner. May sumali po ng International Marathon, actually number 2 po siya. So number 1 is from Kenya, and then yung number 2 is from Philippines. PMA cadet po yun. So, kadete po yun ng Philippine Military Academy. Female po yun, female category. Sa male category nga po, meron po ata, pero hindi po nakakuha ng top 3 sa male category. Pero yung sa female natin, top 2 po siya. Wow. Ganun po kaganda Congratulations. yung PMA females. Yan ang PMA. Okay, i-follow up ko lang din, no, kay Cadet Velasco. Ito yung gustong itanong kanina na concern ni partner Ako nga dapat. Robin. Ano bang policy ng PMA sa mga members ng third sex? Yun. LGBT. Allowed ba sila na pumasok sa PMA and how do we handle this? Napakaganda po ang katanungan. Kung yung issue sa yung mga taga-LGBT, hindi po sila hinahadlang ang mag-exam. Open po para sa kanila yung PMA. Basta ipasa nila yung exam. Kaya lang po, pag nandun ka nakapasa ka na sa PMA, nandun ka na as cadet, meron po tayong rules and regulation. House rules. Mahanggang ganyan house rules. Tsaka may mga policy. Pag po yung ginagawa nyo sa labas at ginawa nyo sa loob ng PMA, Talsik. meron po rin kaming mga hukom doon. Ito po, member na siya ng justice. Lahat naman po, karapatan natin ipagtanggol yung sarili natin. Pag nakakomit tayo ng offense, meron na yung right of the accused. Ang nagkukuhan po doon, sir, meron doon po silang yung parang chief justice, may mga defense lawyer, defense counsel nila, para i-depensa lahat ng may mga kasalanan. Member po si Cadet Velasco doon. Kaya po, kung yung mga taga-LGBT, pwede naman po kayong pumasok. Kanya lang po, pagdating po doon, behave na tayo, mag-aaral lang tayo. Pero in fairness naman sa kanila, napakaraming matalino sa side nila. Talaga ito, So, ibig di na sabihin, po- sir, it is a confirmation na as of this time, meron tayong mga LGBT members of the PMA. hindi na po namin sasabihin. Oo nga. Pero- hindi ko naman tatanong yung mga pangalan. Pero ang kwan po, talaga, napapansin din ng mga kadete yan, Yes. talagang nung pumasok sila doon, nag-behave. Tsaka parang nakapokus sila sa pag-aaral. Yes. Hindi yung, kaya po, kaya nga po sabi nila, kung ang PMA, babaguhin yung pagkatao mo dyan. Disiplina. Didisiplinahin ka. Kaya pag nabasahan na sila ng mga house rule o yung rules of application ng PMA, nagbabago na ang isang LGBT. Kasi pag pinakita mo yung ginagawa mo dati, makamari ka pong masanction. Makakakomit ka ng misconduct na maaari kang ma-discharge o ma-dismiss sa academy. Sayang lang po. Kaya po, encourage ko rin po yung mga LGBT, mag-join na kayo sa amin. At baka doon po, katulad ng mga iba na hindi na namin i-mention, na bago siguro, sila yung mga nasa branch of service, na sila yung pinakamagagaling doon. Bakit ang isang tunay na lalaki hindi kayang magaling, bakit sila kaya? Na yan po ang naipakita na ng LGBT. Okay. Lahat po, inuulit ko,
Open po ito sa lahat basta qualified. Yes. Kahit ano kang sex, okay po sa PMA. Okay, kung magandang balita 'yan. No? So mafi-feel natin yung equality, yung fairness, ang sexual orientation wala naman 'yan sa trabaho sa PMA. Eh. Alright. As long as you follow the rules. Kasi pag hindi, may kalalagyan ka. 'Di ba? Yan ang tanong mo kanina eh. Yun nga eh. So we're Unahan happy mo lang to ako. hear that. Okay. I think that's parang nagle-level up yung maturity ng Pilipino in terms of gender issues and concerns, no? Okay. And I think for me that's fair and masaya ang mga LGBT community sa punto na yan. But of course, maintindihan din nila yung disiplina na kailangang ipatupad ng PMA. Okay, Alright. thank you. Sir Jay, konting bitin mo na lang konti si Ma'am Velasco. Kasi may datadag sana siya. Oo. Pero right after sa break na lang natin, Yes, Sir ma'am. Jay. no? Babalikan namin kayo after this very, very short break, no? So, mag-break muna tayo. After this, balik tayo sa Kapihan sa Aklan. Alright, we'll be back. Na religion, hinahatid pagka sa labas, alaron yung religion nila sa loob, hinahatid po sila ng bus with escort, ibabalik ulit sila sa PMA. Lahat po sa PMA na mga religion may oras. Kayo naman po magsisignify kung anong oras kayo doon. Kasi may kanya-kanyang oras yung bawat religion. Ibigay ko sa dalawang kadete kung baka meron silang ibang additional na sagot dyan. Information. Yes. Any Alright. addition to that? Yes, Cadet Blanco. Velasco. Ladies first. Go ahead po. So, in addition to that, yung sinabi ko nga kanina, kapag may religious service po tayo, may specific time din po yan. So, sa sinabi ko po, may schedule of calls po tayo. So, when you go on religious service, may, kung ano yung religion mo, lahat ng kasama mo sa religion na yun, yun yung time nyo for religious service. Okay. Okay. Yes, Cadet Blanco. Din po sa mga gusto na religious leaders na gusto magkaroon ng na gumanap ng mga religious activities sa PMA, yun po. So, meron po mga pupunta, lalo po ngayon sa amin sa Roman Catholic. Siyempre, may nakikipag-ugnayan lang dapat sa namin, sa mga chaplain po namin. Okay. So, as of now, may kami, catechisms, then may rin kami, may singles for Christ. So, kailangan lang talaga ng communication with the religious leader or sa aming mga chaplain. Also, coordinate sa aming sa HPMA or sa headquarters Philippine Military Academy. Alright, you. Sir Jay, let's Yes, move on. partner. Medyo Robin, medyo very limited ratong time, Yeah. so we'll be entertaining one last question before Okay. we wrap up. Anyone? Yes. Ayun. Good morning. Morning. I'm Rio Trico po sa AB Mascom. Tanong ko lang ho, sir, yung enrollee niyo ba ho, nung last year, ilan po yung numbers niya? Mga 200, 300 po. May follow-up question ako after that po. Yung nag-exam? Last year po, sir, yung nakapasok sa PMA. Enrollees. Yung first year. Enrollees. Yung first year lang po, sir. Ay, nakapasa? Yes, sir. Yung Ang, qualified. ang nakapasa sa PMA, yung composed of PMA 2020, mag-graduate sila sa 2020, 350. So, doon po sa 350 na yan, sir, na first year po yan, last year. Hindi, may college graduate. Kasi may estudyante ko na, pinapalis ko nga doon sa classroom Bakit may first class dito? ang sabi, ang tuturuan ko, fourth class. Katit, ba't sumama ka? Ba't may first class? Sir, hindi po ako first class, fourth class ako. Kasi may edad na siya Kumpara doon sa high school graduate, nakatabi Kaya ang ginawa ko, graduate pala siya ng accountancy. Kaya doon sa PMA, mayroong high school graduate, college level, college graduate. Basta nandun ka lang sa 17 to 21, matanggap ka doon. Iyon yung tinatanggap sa PMA. At saka yung tanong ko po, sir, halimbawa, yung first year ngayong taon, 200, ipalagay na lang po nating 200 mga ilang porsyento po yung makakapasa nun hanggang fourth year na po, yung makakagraduate sa PMA? Ganito, yung sa 350, umpisa pa lang, kulang na ng 6. So, Umakyat, naiwan na yata sa Maynila yun
sumakay sa mga bus. Kasi ang PMA, may kanya-kanyang aircon bus. PMA nakatatak. Nung pagdating do, kasi dating kayo doon ng madaling araw. Kasalubungin kayo ng banda sa may chapel. Papunta ron sa grandstand. Ngayon, ang bili lang, kulang ng 6. Ngayon, naiwan na pala sa Manila yun, yung iba, hindi na sumamang naglakad. Ngayon, yung may swerte ron, yung reserve. May reserve doon, nakabarating na sila na process within 1 week yung waiting list, yung reserve. Napila pa yung 350. Okay, kwento na natin. 350. Ngayon, dahil ako ang Academy Adjutant, ako ang nagpipirma lahat ng mga for publication, approved with the superintendent. Ang nalos na pirma ko, 20 plus na yung na-discharge. Ang nakalagay doon sa nabasa ko, nag-resign. Nag-resign siya. Kaya, ngayon, parang 330 plus na lang siya, pero according to Cadet Blanco, siya nakakaalam, kulang mga less 400 yung 4 class namin, just because merong turn back. Bakit siya na turn back? Bumagsak sa calculus, sa mga mathematics. Kasi sa turn back ka, isang subject, turn back ka. Pag mga 3 na, hindi ka na pwedeng bumalik, discharge ka na. Kaya sa graduation, merong nako kasi na-mention kanina, 63 lang yung nag-graduate. Nag-start sila 134. Ngayon, yung iba doon, nakakommit ng mga violation. Number 1 nga, yung academic. Kaya doon, hindi mo na maisip yung labing-labing doon. Kasi, focus ka talaga sa Sa academic. Academic. Paano ipasa yung mga exams? Oo. Kasi doon, sabi ko nga, sa plebo, tulugan niya kahit na nakaganyan. Pero talagang mag-aral sila. Ngayon, ang term back namin, ang umalis, yung iba, removal, nakapasa. Yung hindi pumasa ng removal, balik muna sila sa uwi muna. Ang ginagawa nila, nag-aaral. Nag-i-enroll sila. Doon lang sa subject na kinabaksak na. Kunyari, bumagsak sila. Anong subject? Calculus. Calculus, enroll nila yon sa calculus lang. Tapos may time naman na susunod na semester, babalik ka. Kanya lang, yung classmate mo, nauna na. Nandun ka pa rin sa class mo. Kung second year ka bumaksak, second year ka pa rin. Like the case nung isang taga-Kalibo, 2 times yata yun, sabi mo. Mista niya, graduating na ito, baksak din sa calculus. Pero, naka-removal. Sabi niya kahapon, natakasan ko yung calculus sa TIP. Para pumasa ako, nag-PMA ako. Ngayon, bumagsak din daw ulit siya. Nag-removal, pumasa. Ngayon, 4 years lang siya sa academy. Hindi, graduating na po siya. Joining sa army, ganon. Kaya, binibigyan naman ng chance, may removal. Magkukuha kayo, kumbaga sa ginagawa natin dyan. Meron kang additional instruction. Yung mga classmate mo, nag-athletic na, ikaw, nagka-klase ka pa, nakikinig ka sa teacher. Pag bumaksa ka sa removal, uwi ka na. Pipirmahan na kita. Balik ka na lang uli, next semester. Kanya lang, doon ka na ulit sa year mo. Sila, tumaas na. Ganon ang policy sa PMA. Okay. Kaya dapat doon, wala kang maiiwang subject kahit isa. Lahat Kaya, ipasa. Okay. Kailangan lahat ipasa mo. Hindi ka tulad dito, nag-college din tayo. Pwede ka mag-third year kahit meron kang second year eh. Yes. Doon, hindi. Kailangan dala mo lahat. Pag may naiwan kang isa, doon ka lang. May prerequisite. Walang jumping down. Kailangan i-jump mo lahat. Yes. Kaya yun, kung nakikinig yung mga estudyante, baka akala nila, meron pang tanong pala na ikuwang kahapon, na yun do, kunyari, graduating na sila, engineering, sabi doon, carried raw ba sa PMA yung mga ibang subject? I-credit. Sabi ni carried raw, naloko rin siya noon. Nung pala, nung nasa academy, back to basic. Oo. Kung ano yung subject sa PMA, kukunin mo yun. Kahit na nakakuha ka ng calculus sa Garcia College of Technology, kukulitin mo ulit yung calculus. Depende kasi sa Ngayon, subject description. Yes, sir. Hindi, sir. Walang description. Wala. Ngayon, sir, kung ano yung subject sa PMA, kukunin mo lahat. Ngayon, pag graduate mo ng PMA, kung 4th year ka sa Garcia College o kaya dito, 4th year ka ulit pagbalik mo rito. Kasi graduate ka na ng PMA po, kukunin mo ulit yung academics mo para mag-graduate ka ng, kunyari, 4th year BS Mascom ka. Kukuha ka ulit ng 4th year na rito, ng BS Mascom, kukunin mo yung
yung subject na hindi mo nakuha, hindi mo pwedeng sabihin, baka nakuha ko na sa PMA yan. Hindi rin tatanggapin, depende rin kung, kasi accredited ng CHED yun eh. Yung subject doon, hindi rin natin alam kung makirid yun. Pero sa PMA, disregard po lahat yung pinag-aralan natin. Kaya nga po high school graduate. Okay. Mag-start po kayo ng sabay ng high school at saka yung college level o college graduate. Yung college graduate, back to sabay uli siya ng high school graduate. Pare-parehas po. Okay. Ayun lang po, salamat. Thank you for that. So, ang tinatanong ni Rio kanina is yung attrition rate. No? Yes, Oo. sir. Yung attrition rate. So, in terms po sa attrition rate, kung babasehan lang po namin sa class namin, actually mga 50% na po yung nalagas sa class namin. 50. From 256, ngayon po 169 na lang kami. Bali sa 169 po na yan, mga 40 plus po from other class po yun. Sir, yung 50% din, aside from academic Bali kasi yung common grounds. Source. Yung ibang common grounds po niya. Kasi Aside from academics? Yung number one source ng attrition namin, academics. Then, next po yung character or yung conduct. Then, sa physical, then military. Kasi nga po, yung approach yung training sa PMA, holistic po siya. Bali, integral. Character or conduct, academics, military, then physical. Hindi ibig sabihin na pag matalino ka sa isang subject or sa academics, magaling ka, pero yung mahina naman yung o pangit naman yung ugali natin, hindi naman ibig sabihin na assured na gagraduate ka. Ganun po Correct. tayo sa PMA. Kailangan Okay. po balance. Thank you. Pahabol. Wait, sir. Pahabol na tanong from Darwin. Yes, good morning sirs and ma'am. Pahabol lang po, baka doon po sa mga interesado na kumuha ng exam tomorrow but they will be missing that examination dahil sa mga may lakad din sila, may trabaho sila. So meron po bang paraan na makakuha pa sila ng exam or how often do you conduct the examination especially here in the province of Baclan? Magandang tanong yan. Ang examination kinakandak lang yearly, minsan lang. Kaya nga ito nationwide para sabay-sabay. Ang exam, pag sinabing exam, alas 12, kailangan mag-start ka ng alas 12 kasi madadali ka sa reporting system. Bakit di ka nag-start? 39 testing center, lahat po kami sabay-sabay mag-i-start. Opo, wala na pong ibang extra examination. Kung hindi po naka-exam ngayon sa PMA Class 2021, sa susunod na lang po sa PMA Class 2022. Opo, wala na po na other exam. Paano po sila makakuha sir ng exam? Pwede po ba silang pumunta mismo doon sa PMA para makakuha ng examination? Wala Or pong they will ibinibig. wait for another, or 4 years, after 4 years? Hindi sir, Next ganito. year. Next year Next ulit. year. Yearly ang exam, hindi nagkakandak. Sa PMA, nagkakandak din, sabay rin namin. Lahat ng Sabihin- taga Baguio sa PMA kakandak, bukas din alas 12. Opo. Ibig Opo. sabihin po, the next year, dito ulit kayo sa Aklan. Dito rin po kami sa Okay. Aklan, pero iba na naman ang pupunta. Ibang bayan. Iba na naman yung kadete namin kasama. Okay. Iba-iba na naman kami, ikot-ikot kasi kami. Last year sa Jensen ako, ngayon dito, baka susunod tawi-tawi. Oo. Ganun lang Okay. yun. Silang dalawa Basta graduate yearly. na siguro Yearly by ang next ating year. Yung exam. dalawa, Graduate na siguro. Yung Graduate dalawa year. nito, graduate na. Baka nasa basilan na Second sila. lieutenant na sila. Mag-i-increase na rin lahat sa kanila. Dati 27, ang sisweldo na nila 50 plus. Wow. Kasi double Ako po, as major, ang sinisweldo ko 72,000. Pero sabi ng ating mahal na Pangulo, magiging doble, maging 100 mahigit na. 2017. Opo. Kaya po, 2018 pa yata yun. yung mga magulang na nakikinig, at saka yung mga babae, piliin nyo na yung nasa poses kasi doble na po sweldo. Di po, Okay. joke lang yun. Thank you so much. At my 1 minute. 1 minute question. Ito na lang ang last. Starts Sa now. pinaka-last kasi masyadong malupit ang ating Hindi kasi panahon. I am very interested ba yung sinabi nyo na yung sa award na ba yan? And I would like to know na kasi kung mag-top ka level, talagang sikat ka eh. Di ba? Gusto ko malaman, what do you mean by the last one, yung considered as GOAT? Paki-explain nga. Baka yung iba, sino kaya maging GOAT next year, for this year? Ngayon po kasi ganito po yon. Yung nagna-number 1 sa klase,
sila yung priority na kasi una namin kukunin yung basic officer course. Sa number 1, sa ibang bansa siya magte-take ng officer basic course. Hindi na siya mag-exam. Siya na yung qualified. Yung sagot naman, siya yung pinakasikat. Siya yung nakakakuha ng attention sa klase. Pero nung last year, natakpan yung GOT. Nung last attend ng ating Pangulo, si President Benigno Aquino, ang naging sikat doon yung number 1. Kasi mas sumaba pa yung speech niya sa presidente. Yung GOT, ito sila na yung dalawang kadete, dahil silang nakakaalam dun sa mga GOT kung ano yung kuhan. Pero sa akin sa observation, ang sumikat nung nakaraang graduation yung number 1. Taga Highlander, taga Cagayan. Hanggang ang pagbati pa lang, mahaba na, pati lahat yata, mga nagmahal sa kanya. Ito pa, yung GOT naman, sagutin nila. So sa ano naman, dun sa GOAT, yung tinatawag natin na pinakalas. Number 1 sa pinakalas niya ng PMA. Yes sir, number 1 in reverse. So sa PMA kasi may tinatawag tayo ng mga traditions. So yung sa tradition kasi, parang ginagawang na every cadet, pagka-graduate, magbibigay ng 1,000. 1,000 yun, di ba? So, opo, parang lang siya, parang sa amin lang yon, sarili lang yon. So, yung GOAT kasi, siya yung makakatanggap nun. So, out of 169,000, ang nakukuha po ng, parang nakukuha ng kinukuha po yun actually ng class GOAT, tsaka ng tinatawag na immediate or tinatawag natin na pinakaunang magpapakasal sa gagraduate ng class na yon. So, 169,000 divide by 2, hatiin yon. Yung isa sa class GOAT, yung isa sa mag-immediate. So, aside from that, kasi, yung fact din mismo na hindi ka ibig sabihin, kahit na ikaw yung pinaka-last, at least, graduate ka. Yes, sir. Ganun Okay. yun. That's the logic of it. Okay. So, ito, importante siguro ito, pahabol na lang, no? Pahabol. You mentioned about tradition, sa pagpasok ko natin sa PMA, for example, ako, first year pa lang, kumbaga nasa higher level na kayo. Meron kasing sinasabi na sinubukrahan muna. Hazing na hazing. naman. Oo. Paano may iwasan sir? Kasi si Sir Reyes na lang siguro, So, Meron bang ganun sa loob? So, yung sinasabi natin na hazing, sir. So, yung hazing, sir, sa amin, ang tinatawag namin dyan is maltreatment. So, since member po ako ng CCPB or Cadet Conduct Policy Board, so, kami po yung humahawak ng mga kaso tungkol sa maltreatment. So, ang maltreatment po kasi sa amin, yung punishment is tinatawag natin na grave offense po yun. So, binagbabawal po talaga yon sa PMA. So once na mag-guilty po kayo na malaman na nag-haze kayo, so ang pinaka-maximum na punishment mo is separation from academy or discharge. Okay. Ganun po talaga. So in short, hindi ka na-experience ng ganon? Hindi, sir. Ikaw, Sir Blanco? Hindi rin, sir. Hindi rin. Obvious- Sir Reyes, obvious hindi ba? rin. Oh. Okay. Okay. Hindi na po tinotolerate yung hazing. Tsaka May wala na, hazing, anti-hazing law. wala na tayo. po kasing hazing sa academy. Kasi Okay. ngayon na meron tayo anti-hazing law, tinuturo yan sa kadete. Ngayon, sila din naman hindi na rin nila ginagawa yon. Kasi bakit mag-haze, sasayangin mo yung sa academy mo. Kasi yung kadete na kung hinis niya, mag-i-squill yun, makakasuhan ka, matidismiss ka sa academy. Kaya po ang isang kadete ay nag-iisip na rin. May mangyayari sa kanya, masasanction siya pag na-find out na liable siya sa offense charge, yung hazing. Okay. Okay. Opo. So, Partner thank you so Jay. much, partner Robin. Final shots. Napakalupit ng ating time, kaya we have to wrap up. Alright. Kanina pa Sumobra na sisig na ng yata. ating floor manager. Okay, so, and finally, siguro, hingan na lang po namin kayo ng inyong mga closing messages. Especially to inspire our Aklanon young people para ma-entertain nila na bakit hindi natin pasukin ang PMA. So, sir, it's your final message. Sa mga aklanong student, yung may edad na 17 to 21, high school graduate or college level o college graduate,
Kami po ay nandito ngayon at inanyayahan namin kayong mag-exam. Siguro alam niyo na rin yung mga requirements. Nag-start na po kami ng initial processing. Ito po ay malaking tulong sa inyong mga magulang na hindi na po sila gagastos any single centavo para sa inyo at makakatulong pa rin kayo sa magulang niyo at mga kapatid na tulad ng dalawa kong kasama na kadete, may sweldo po rito sa PMA tsaka allowances. Sila na po ang nagpapaaral sa mga kapatid nila na bata, pinapadala nila yan monthly, na malaking tulong sa inyong mga magulang na mapagtapos din lahat ng iyong mga kapatid. Kaya po kung meron po tayong ibang talino, ay ipakita na natin dito sa PMA. Nandito po full government scholarship with salaries, at kung kayo po ay pala rin na makapagtapos sa PMA, ay isa po kayo sa future leaders ng ating armed forces. Magandang umaga po sa inyo Alright. lahat. Talino Thank you. tsaka tapang. Thank you, Major Reyes. And of course, representative of the women sector. Yes, Cadet Velasco, for your closing message. So, inaanyayahan ko ulit yung lahat ng mga qualified na PMA, na magiging PMA applicants, aspiring PMA cadet of class 2021. So, join us and become leaders, future leaders of the armed forces of the Philippines. Alright, thank you so much. Yes, thank you so much. And Cadet Blanco, na wala pang girlfriend hanggang ngayon? Tsaka yung ano lang sir, yung examination, anong oras at saan yung location. Go ahead sir. So, inaanyahan po natin yung mga ating tagapakinig, age from 17 to 21 years old. Pumunta lang po dito sa Northwestern Visayan College sa ganap po na alas 7, initial processing natin. Magsimula po yung exam natin sa 12 ng hapon po. Wag po kayong mag-alala, yung training po natin sa PMA, progressive po siya at scientific. Doon po mamumold yung ating discipline at karakter po. So, kung kaya ko, kaya ni Cadet nyo Velasco, what more, kakayanin nyo rin nyo. Yes, thank you so much. Thank you. Nakaka-inspire yun, partner Robin, ha? Okay, so gusto ko yung progressive and scientific and holistic discipline ng ating mga PMAers. That's correct. That's why kailangan natin ng mga ganitong klaseng leaders, lalo na sa panahon ngayon. Alright. Okay. Si Ma'am Velasco. So, No sir, problem. yung mga gustong kumuha pala ng PMA entrance examination, nagsisimula na po kami ng initial processing dito po sa NVC. Magdala lang po tayo ng 2 pieces 2x2 ID picture and Xerox copy po ng photocopy ng ating birth certificate, ng ating Form 137 or Form 138 or yung high school report card, or kung wala po talaga is yung high school diploma, at also magdala po tayo ng valid ID. Yun po yung kailangan natin. Thank you so Alright. much. Thank you so much. And finally, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga partners natin, partner Robin, no? And of course, we would like to invite again next week sa masunod nga Sabado, iya sa kapihan sa Aklan. Okay, Sir Jay, manami atong bisita next week. Oo. Pwede natin kitang bisita. O sige, intro na natin. Sino yun? At what ibara kundi rato nga presidential chief sa legal counsel natin, no? Yes. Si Secretary Salvador Sal Panelo. That's gonna be on next Saturday sa kapihan sa Aklan. Kasi imo ratong karang ang dating officer. Yes. Ratong Next Press week. Club. Next Gusto week mo po yan. August 27. Kita-kita man kita, no? Of course, pinapasalamatan namin ang inyong presensya at mabuhay po ang PMA. At sana po ay dumami pa tayo sa PMA. Lalo na mga taga-Aklan. Kasi alam natin yung mga taga-Aklan, sir, mga disiplinado yung mga estudyante namin dito. Okay, so maraming salamat. Abugin nga salamat sa inyong pagsubaybay. Raya rin yung sampato sa inyong host, si Board J. Tejada. Ako man si Robin Pamela Serna, ay kay Manang Edwin Gali. Good morning, get well soon. Yes. Temporary na nagpungko. Yes. Permi kitang live sa Aklan Cable TV sa Community Channel 25. Salamat gid sa inyong pinamantaw kada Sabado.